Pinamagatan po natin ang ating pong mensahe sa pamamagitan po ng isang tanong. Paano inalimbawa ni Paul ang disipulo at paggawa ng disipulo? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 11, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ay bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na. Ito'y si Kristo Jesus. Pinag-uusapan po natin ang pagiging isang disipulo. Si Pablo po ay nagturo. Yung una pong illustration niya sa verse 9 ay patungkol po sa pagtatanim. Pero meron siyang isang illustration pa sa pagtungkol sa pagtatayo ng isang building. Kaya yung point number 1 po natin, sabi rito, ang pagtatanim at pagtayo ng building. Yan po yung illustration po ni Paul. Yan po, makikita nyo po dun sa ating outline. Sa verse 9, sabi rito, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ibig sabihin po, ganito po ang nangyayari. Yung mga tao na wala pang masyadong alam sa salita ng Diyos, itinuturing po siya na kailangan pang taniman. Tataniman siya. Ano po yung itinatanim po ron? Yung po yung salita ng Diyos. At pag tinignan nyo po, ang nagkiklaim po na salita ng Diyos ay si Jesus Christ. Siya po yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang itatanim po natin sa isang tao na hindi pa natataniman, walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Yan po yung ginagawa po ni Paul. Pupunta siya sa ibang lugar na wala pa nakakalam sa Panginoong Kristo at itinatanim niya doon ang Panginoong Hesus. Sa mga taong walang alam, sinasabi niya ang Panginoong Hesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Nung pumunta po tayo ng Quezon sa Sariaya, halos lahat po ng nakausap po namin doon, konti kasi yung tao eh. Halos lang lahat ng nakausap namin doon ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan po natin yung pagpunta po natin ng Sariaya, 95% ng ating pong mga tao na inabutan doon ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Nataniman po sila. Yun po yung isang illustration ni Paul. Yung pangalawang illustration ni Paul ay yung pagtatayo ng building. Sa pagtatayo naman po ng building, tingnan po natin yung ating pangalawang punto. Sabi po rito, ang tagapagtayo dapat may kaalaman. Magbigay po tayo ng example. Ano po? Ako po ay may nakausap na yung Alahala po kasi, yung bayan ng Alahala, nung kami dumating doon ng 90s, panahon ng 1990, ang kalsada po doon ay lubak-lubak pa, halos pwedeng paliguan ng kalabaw. Kaya napakahirap po. May mga misyonaryong pumupunta ron at hindi nagtatagal. Hindi nagtatagal sila. At ang nangyayari po ganito. Meron silang naturuan at sila po ang nagpatuloy. Meron po akong nakausap doon na isang pastor na hindi siya marunong mag-English, hindi rin siya nakapag-aral sa Bible School. Ang sabi niya, iniwanan daw kasi ng pastor yung church. Tapos sa kanya daw iniwan, hindi na po daw bumalik. Nakapagturo siya dahil meron siyang kaalaman. Pero
yung kanyang kaalaman ay kaunti. Kaya nung nagkaroon ng institute doon, yung mga Korean, nakasama ko siya nung nagte-training. Ibig sabihin po, yung konting kaalaman niya ay nagamit niya para ma-survive yung ministry doon. Kaya kailangan po yung pong nagtatayo ay meron po siyang tinatawag na kaalaman. Yung nagpunta puro na missionary, meron siyang kaalaman na nai-transfer doon sa isang naturuan niya at siya yung nagpatuloy. Kaya importante po yung mayroong tinatawag na kaalaman. Dito po sa verse po natin, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10, sabi ito, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Meron po tayo dyan na subpoint, yung una ay nagtatayo ng may saligan. Hindi po pwede na meron po tayong kalaman na pag-awak ng Bible, pero hindi mo alam yung tinatawag na saligan. Ang saligan po natin ay ang Panginoong Jesus. Sa bawat pagtuturo po natin, dapat i-connect natin sa Panginoong Hesukristo. Importante po yun. Kaya po yung ating pong small group, ang unang tanong doon, ano ang tinutukoy patungkol sa Diyos? Ano ang tinutukoy patungkol sa tao? Nauuna yung Diyos. Bakit nauna yung Diyos? Kailangan tumatag yung relationship mo sa Diyos. At yung tao, makita mo yung katatayuan ng tao. At ano yung magiging respond mo doon sa natutunan mo. Sa pamamagitan po nun, tumitibay po yung tinatawag na saligan. Yung saligan na pagkakilala mo sa Diyos. Pumapasok po doon yung kaalaman. Yung letter B, sabi po rito, nagtatayo ng maingat. 1998, pumasok yung Lapping in the Spirit. Marami pong mga churches na mga charismatic church na inadapt nila yung Lapping of the Spirit. Na pag nag-worship sila, tawa sila ng tawa. Sabi nila, pagka tumatawa ka daw, ay puspos ka ng Holy Spirit. Medyo makikita po natin, maging maingat po tayo. Yung saligan po na yon ay hindi po patungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi po siya kumukonect doon. Pangalawa, kung yun ay isasama mo sa menu ng pagtatayo mo, ay hindi po yun matalinong pagtatayo. Ibig sabihin, yung kaalaman mo ay hindi nakabase doon sa saligan. Mamaya i-illustration po natin yung paano po ito. Nakikita nyo po itong building po nito. Ang ganda, ano po? Pero hindi iyan ang nagpapatibay dyan. Nakalagay itong ating project, itong ating TV dito. Pero itong TV, hindi yan lulutang na lang ng basta dyan. Meron yan kinakapitan, meron yan tinatawag na saligan. Tayo po bilang Kristiyano, hindi po tayo magsusurvive bilang isang Kristiyano kung wala po tayong saligan. Hindi po tayo tatagal. Ito pong TV ito, pwede itong tumagal dito, hawak-hawak ko. Pero mangangalay po ako. Pero, dahil sa siya ay merong saligan, itong wall na to, at itong wall na to, meron pa tong mas matinding saligan sa ilalim. Yung foundation niyan, malaki ang foundation niyan. At solid po yun na bato. Solid yun na simento. Yung ating pong saligan, dapat maging solid. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya makikita po natin, dito po sa pangalawang puntos po natin ay, ang tagapagtayo ay dapat may kaalaman. Saan po ang kaalaman niya? Dapat ang kaalaman niya ay nasa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, gusto ko pong i-share po sa inyo ng panahon ni Jesus Christ. Yung mga Escriba at Pariseo.
meron po silang templo na pinapangalagaan. Ang religion po ng Judaism ay nag-exist po nung panahon na yon. Pero napakagulo ng relihiyon na Judaism. Bakit po? Dahil po wala po sa kanila ang saligan na ang Panginoong Hesukristo. Ang mga tao naghihirap. Bakit naghihirap? Kasi po, ang kanilang saligan ay mga batas na nagpapahirap sa tao. Bawal ka nito, bawal ka noon. Hindi ka po pwede magtrabaho ng Sabat. Kahit yung pamilya mo ay nangangailangan ng Sabat, hindi mo pwedeng tulungan dahil araw ng Sabat. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, di ba pag nahulog ang tupa nyo sa araw ng Sabat ay ililigtas nyo? Eh mas lalo pa itong isang taong ito na 30 taon na may karamdaman. Hindi ko papagalingin sa araw ng Sabat. Pinagaling ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kapag ang kaalaman natin ay sa Biblia lang, sa mga kautusan sa Biblia, malawak ang kaalaman mo sa Biblia, pwedeng mahirapan ka pa rin. Pero kung ang kaalaman natin, ang saligan natin ay nasa Panginoong Hesus, mas maluwag sa atin. Maririnig niyo yung salita na ang hirap sumunod sa Panginoon. Totoo, mahirap sumunod sa Panginoon kung ang saligan mo ay ang mga bagay na wala sa Panginoong Hesukristo. Pero kung ang saligan mo ay nasa Panginoong Hesukristo, kaya mo ang mga bagay na naiisip mo na hindi kaya. Bakit? Kasi alam mo na ito ay hindi maipapantay sa hirap ng Panginoong Hesus doon sa krus. Pag inisip natin mabuti, yung hirap natin na babangon tayo ng umaga para pumunta sa church, hindi yan maitumba sa hinuli ang Panginoong Hesus ng hapon. Pagkatapos ay hinilitis siya. Pagdating ng umaga wala siyang tulog at sinisipa-sipa siya at dinuduraan. At dinadala siya doon sa krus. Pasan-pasan niya pa yung krus. Sa hirap niya, hindi niya na mabuhat yung krus. Kaya kumuha sila ng tagabuhat. At pagdating doon sa Golgotha, uhaw na siya. Wala pang tubig doon. Ang pinainom sa kanya yung baon ng mga soldier na alak. Yung soldier mahirap. Alam niyo yung kaya suka na yung baon ng soldier? Kasi yung pinagpigaan ng ubas, gagawing alak yon. Yung pinagpigaan na yon, pipigain uli yun. Tapos yun ang ibibigay sa mga soldier. Hindi na po alak yun kundi suka na lang yun. Pero gustong-gusto na rin yun ng mga soldier. Kaya nung naghahanap si Jesus Christ ng mainom, yun ang pinainom kay Jesus Christ, yung suka na baon ng soldier. Kaya isipin mo, uhaw na uhaw ka, gusto mong makainom ng malamig na tubig at masarap, pero hindi makainom si Jesus Christ. Tayo lang naman, simpleng bagay lang naman. Igising tayong maaga, punta tayo sa church. Hindi natin maitutumbas yun doon sa hirap ng Panginoong Hesus. Kaya makikita natin, kung ang saligan natin ang Panginoong Hesus, at tinitingnan natin yung kaalaman natin sa Panginoong Hesus, hindi natin maitutumbas yung ating mga sakripisyo sa Panginoong Hesus. Kaya makikita natin na ang matatag na saligan ng buhay Kristiyano ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi pa tayo dumadaan sa isang panahon na kailangan natin natanggihan ang Panginoong Hesus dahil buhay at kamatayan. Mga simpleng schedule lang yung ating mga pinagdadaanan. Kaya, ang matatag na example na ibinigay ng Panginoong Hesus, ni Pablo ay yung pagtatayo ng building. Yung pagtatayo ng building, ipinapatong ang bawat bricks. Pag tinignan nyo po ito, hindi ito makakaangat ito kung walang semento na pampatigas. At yung sementong yon,
Lahat ng semento na ipinatong na yun, konektado yun doon sa tinatawag na foundation. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ganun din po tayo. Dapat, ang buhay po natin, lahat natin na ginagawa, ay konektado sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nagpupunta sa church dahil gusto lang natin umawi. Nagpupunta tayo sa church dahil konekta tayo sa Panginoong Hesus. Gusto natin ang Panginoong Hesukristo. Bumabangon tayo sa umaga, kahit hindi Sunday po sa trabaho. Bumabangon tayo para sa ating trabaho dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil alam niyo po kung bakit? Yung pong buhay natin na nakikita ng mga tao sa paligid po natin, tayo po ay ilaw at asin na tinitingnan po nila. At ang buhay po natin ay ginagamit ng Panginoon. Hindi lang po tayo ginagamit ng Diyos dito, kundi kahit sa labas, ginagamit tayo ng Diyos. Kaya ang buong buhay po natin ay instrumento ng Diyos. Kaya ang saligan po dapat natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa pangalawang puntos po natin, sabi po sa A, nagtatayo ng may saligan, nagtatayo ng maingat. Dapat po maging maingat po tayo kasi po minsan ang foundation po natin sa pagtatrabaho, nagiging normal kasi yun kaya ako magtatrabaho dahil gusto ko kumita ng pera. Pangailangan kasi ng pamilya yun. Hindi mo ba alam na kaya ka dinala ng Panginoon sa trabaho mong yan? Dahil may mga tao sa paligid mo na hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ka dinala dyan ng Panginoon. Secondary lang yung financial. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, idadagdag lang sa iyo ang mga bagay niyan na material. Dapat ang nasa sa isip natin, pupunta tayo sa trabaho, pupunta tayo sa mga lugar na dadalhin kung saan tayo ng Diyos, ay para sa Panginoon. Minsan, nadadivert tayo na, kaya ako gumagawa ng ganito, ay dahil sa kailangan ko kumita ng pera. Hindi mo lang alam, katulad si Brother Noy, nag-aayos ng kotse yan. Yung mukha ni Brother Noy, natatandaan niya nung nagpapaayos. Anytime, pwedeng magsalita itong taong ito na ang hirap ng buhay. Pwedeng makapagsalita naman si Brother Noy na, mahirap ang buhay. Pero dapat magtiwala tayo sa Diyos. Yung simpleng word na salita na yon, nagamit ka ng Panginoon at hindi yon aksidente. Nang masabi mo na, tama, mahirap ang buhay, pero ang Diyos nandyan. Hindi yun aksidente. Dahil ang mundo, hindi po pinag-uusapan ng Diyos. Ang usapan ng mundo, ganito lang. Pait-pait lang. Kung sinuswerte ka, sige, go lang. Yan ang mundo, usapan ng mundo. Walang usapan ng mundo ng tinatawag na ang Diyos sa kabila ng kagipitan, may daan ang Diyos na gagawin para sa iyo. Makakalampas ka rin sa pagsubok. Walang ganyan na usapan ng mundo. Ang mundo, ang usapan niyan, suswertihin ka rin. Magkaibang setup ng mundo. Kaya tayo, ang pundasyon natin ng Panginoong Hesukristo, maging maingat tayo. Dapat ang buhay natin ay nakapatong sa Panginoong Hesukristo. Sa trabaho, sa pagpunta sa church, huwag natin iisipin na kaya ako nagpunta sa church kasi ako na lang maiwan dito sa bahay. Kakaboring naman dito sa loob ng bahay. Lahat sila nagpunta sa church. Sama na lang ako. Hindi po yun magandang foundation. Dapat pupunta ako sa church. Masaya ako dahil sa lugar na yon, pag-aaralan ko ang salita ng Diyos. Makikilala ko pang mabuti ang Panginoong Hesus. At dahil doon, magagamit ako ng Panginoong Hesus. Ang discipleship, ipinapasok sa atin ang Panginoong Hesukristo para tumatag tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay disipulo ng Panginoong Hesukristo, dapat lumalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesukristo.
Kapag malalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo, meron tayong matatag na pundasyon. Kaya po ang number 2 ay ang tagapagtayo ay dapat may kaalaman. Dapat ang kaalaman niya, sentro yan sa Panginoong Jesucristo. Punta po tayo sa number 3. Sabi po ito, si Jesus ang saligan ng tagapagtayo. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalagay na ito'y si Jesucristo. Ganito po. Ang isang church, pwede siyang lumago nang hindi po ang saligan ay ang Panginoong Hesus. Pwede po tayo dito dumami. Bakit po? Kasi meron tayong tinatawag na feeding program. Alam niyo, pagka nagkaroon po tayo ng feeding program, ang tao ay mahuhulog ang loob sa atin na tayo ay gumagawa ng community work. Hindi naman ibig sabihin na hindi yun masama. Kundi iyon ay, kumbaga, parang part din ng, kung may kakayanan tayo, pwede natin gawin yun. Pero, kung wala ang Panginoong Hesus, pwede po na nauwi lang tayo doon sa tinatawag na community work. Pwedeng part ng ating ministry yun, yung community work. Pero, pwedeng umuwi lang doon ang ating ministry. At malago po tayo. Marami pong tao. Pwede rin naman po na dumami tayo dahil meron tayong mga cell group, nai-enjoy natin yung fellowship. Nakakaroon tayo ng sharing time, nai-enjoy natin, dadami rin po tayo nun. Kasi meron kang kaibigan doon sa loob ng church. Pero isang araw, pag dumating ang panahon na nagkaroon na tayo ng problema, pwede tayo magkahiwa-hiwalay. Bakit tayo magkakahiwa-hiwalay? Kasi nawala na si brother. Nawala si sister. Anong ibig sabihin nun? Hindi po ang Panginoong Hesus yung tinatawag na saligan. Kaya tayo nandito dahil si brother nandyan. Oh. Kaya tayo nandito, nandun si sister. Pero kung nandito ka, dahil sa Panginoong Jesucristo, mawala man si sister o si brother, nandito ka. Yun ang tinatawag na dapat ay matatag na saligan natin, si Jesucristo po. Dumako po tayo sa atin pong conclusion. Sabi po rito, tayo ay disipulo ni Jesus, magiging matatag ang ating pagiging disipulo ni Jesucristo dahil sa puso natin ay itinanim si Jesus. Tayo ay pinagsama at nagkakaisa dahil kay Jesus. Tayo ay may kaalaman kay Jesus. Ang saligan natin ay si Jesus. Maingat tayo dahil kay Jesus. Nakita po natin yung tinatawag na conclusion. Dapat ang sentro po natin ay ang Panginoong Jesucristo. Pagka hindi po ganon, marami pong tao na ganito eh. Kaya kila sister eh. Kaya hindi po ako, tinigil ko na po yung paninigarilyo. Kasi nakakaya kila sister, nakakaya kila brother. Kasi nga, baka makita nila ako naninigarilyo. Nakukuha niyo po yung idea? Pwedeng mawala yung bisyo mo dahil kay sister or kay brother o kaya kay pastor. Pero, mababaw po yun. Mababaw po. Tayo po, magiging matatag po kung si Jesucristo. Alam niyo po, maraming pa tayong makakakita ng patotoo na binago ako ng Panginoong Hesus. Dati po akong ganito, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, binago po ako. Yun po ang pinakamagandang saligan. Kaya po si Pablo,
Itinuturo niya ang Panginoong Kristo. Tayo po, nagkakaroon po tayo ng cell group dito, pinapatatag po natin yung relationship natin sa Diyos. Kaya meron po tayong pinag-aaralan, nagbabasa po tayo ng mga talata at pinag-uusapan po natin yon. Para po, tumatag po yung ating relasyon sa Diyos. Hindi po lamang lumawak yung ating kaalaman. Sa ating pong application, wala yung ating panahon. Sa ating pong application, tingnan natin ang ilustrasyon ng pagtatayo ng isang building. Dapat matibay ang kapit sa nilalagyan at ang nilalagay ay si Jesus na matatag. Pwede pa natin i-flash yung ating outline. Wala na? Okay. Basahin ko muna itong application natin. Ang pundasyon ay ang Panginoong Hesus. Ito ang matalinong disipulo sa Panginoong Hesus. Ang ating sinusundan sa buhay natin, makakaranas tayo ng kabiguan kung kapwa natin ang susundan natin. Ngayon, dapat masanay ako at ikaw sa Panginoong Hesus ang may malalim na ugnayan. Ganito po, ano po? Ito pong semento po natin, kapag yan po ay manipis, bibitak po siya. Magkakaroon siya ng darating ang oras, makikita mo yung bitak, at isang araw, hindi na siya maganda tingnan. Ibig sabihin po, kapag kukunti lang ang kaalaman mo sa Panginoong Hesus, madali yung iyong tinatawag na pagiging Kristiyano ay mag-wave. Madali ka na yung pananampalataya mo ay magagalaw. Ibig sabihin, kung konti lang ang kaalaman mo sa Panginoong Hesus, pag may lumapit sa iyo na may kamali ang turo, madali kang maaakay niya. Isa yon. At madali rin naman na ikaw ay madala sa ibang bagay kung meron kang problema. Kung kukunti ang iyong pagkaunawa sa Panginoong Hesukristo. Yung discipleship na ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng groupings. Pinapalalim niyan ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Walang Kristiyano na lumago na hindi po nagbabad sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya nag-Bible study, hindi siya nag-fellowship sa mga kapwa Kristiyano. Wala pong lumago na Kristiyano na ganon. Makikita nyo ang isang tao na hindi siya nakikipag-fellowship, wala siyang desire na makilala ang Panginoong Hesukristo. Ang buhay niya para ding buhay ng isang unbeliever. Ganon po ang nangyayari. Sa isang building, pag tinignan nyo, ang isang hollow block, ipapatong yan sa semento. Malambot pa yung semento. Saka ipapatong yung hollow block. Yung hollow block naman, bago siya nagawa, ay nilagyan din siya ng semento para tumigas. Tayo po, bago tayo makarating dito, nataniman po tayo ng patungkol sa Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay nandito,
dapat maging matatag ka sa Panginoong Kristo. Parang ganito po yon. Yung hollow block, nilagyan po yan ng simento, ano po? Para po kumapit. Ang ilustrasyon po natin ay, yung binigay ni Pablo, ay patungkol sa pagtatayo ng building. Yung hollow block, mga buhangin lang yan, hiwa-hiwalay. Pero nilagyan ng simento yan, nagdikit-dikit. Tapos yung hollow block, hiwalay po yan sa building. Pero nilalagyan niya ng simento at ipinapatong yung hollow block. Ganito po kayo. Inilagay po kayo dito ng Panginoon dahil nandito ang Panginoong Hesus. Huwag po kayong mag-iisip na kaya ka dinala dito ng Panginoon dahil nandito si brother o nandito si sister or nandito si pastor. Paano kung nawala si pastor, nawala si brother, nawala si sister? Kaya po maraming church ang nagkakaroon ng split. Maraming church nang sabi ng membro, ayoko sa church na yan. Bakit? Wala na dyan yung kabrother niya. Wala na dyan yung dati niyang pastor. Ibig sabihin, mababaw po yung connection. Ang isang hollow block po, kapag ipinatong nyo po sa isang hollow block na walang simento, darating ang oras, matatanggal lang po yun. Kasi wala pong didikit. Pero, yung simento na inilalagay dyan, una yan malambot. Hindi pa yan matigas. Alam mo yung pag-aaral natin ng kuwan, ng bubuklat ka lang ng Biblia, magbabasa ka lang ng Bible, parang wala lang. Parang nagsisharing time lang tayo. Pero habang ikaw ay nag-aaral ng Biblia, habang ikaw ay dumadalo sa mga cell group, sa mga sharing time, nakikinig ng preaching, paglabas mo rito, yung Word of God, unti-unting kumakapit sa puso mo yun. Parang isang simento yun na tumitigas, na ang Panginoong Hesus sa puso mo ayaw mong bitawan. Kahit sa gitna ng problema, hindi ka susuko. Yun yung tinatawag na pundasyon. Tumigas na yung pundasyon. Na sa gitna ng problema, kahit ano pang mangyari sa church, mananatili ako dyan. Bakit? Kasi nga, tumatag ka doon sa tinatawag na foundation. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kapag ganun po, ang merciful Christ Christian Church, hindi po yan babasag. Hindi po yan mawawala. Bakit po? Tayo po, ang pundasyon natin ay nasa Panginoong Hesus. Naging maingat po ang pagtatayo. Dahil ang pundasyon natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Si Pablo, nagtayo siya, naging maingat siya. Kung ang Panginoong Hesus ang kanyang pundasyon. Ang ating pong pastor, ang dami po niyang Bible study. Ibinabahagi niya ang Panginoong Jesucristo. Wala pong hangad ang ating pong pastor, kundi tumatag ang bawat isa sa relasyon sa Panginoong Jesucristo. Nakarating tayo ng Sariaya dahil hangad po natin na ibahagi ang Panginoong Jesucristo. Huwag po natin alisin sa isipan po natin na tayo po ay nandito dahil sa Panginoong Jesucristo. Marami pong mga alagad ang namatay. Si Pedro, ipinako siya ng patiwarik. Si Juan, inihulog sa kumukulong mantika. Sa kumukulong langis. Si Stephen, pinamato siya. Anong mga dahilan nun? Dahil sa kanilang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa po tayo dumaan doon. Hindi pa po tayo dumaan sa matinding hirap dahil sa relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya ka nahihirapan gumising? Kaya ka konting problema lang, hindi ka na dumadalo sa church?
Dahil konti po lamang ang relasyon nyo sa Panginoong Hesus. Hindi pa tumatatag ng ganun. Doon mo makikita na ang iyong pagkakilala sa Panginoong Hesus ay napakababaw pa. Hindi pa nga dumadaan tayo sa mga matitinding buhay at kamatayan. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Konti pa. Konting lalim pa sa Panginoong Hesukristo. Pag nagawa po natin yun, napalalimin po natin ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Isang araw, hindi na lang po tayo ang tinuturuan, kundi tayo rin po ay magiging bahagi sa pagtatayo ng building. Ano po yung building na itinatayo natin? Ito po yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon para po makahikayat ng mga tao na magiging matatag din sa Panginoong Jesucristo. Hindi ka pa kasi nagagamit ng Panginoon kasi hindi ka pa rin matatag sa Panginoong Jesus. Pero kung matatag ka na sa Panginoong Jesucristo, magagamit ka ng Panginoon bilang kamanggagawa. Kung hindi ka pa matatag sa Panginoong Jesucristo, nananatili ka doon sa tinatawag na bukid. Ano yung bukid? Tinataniman ka pa ng salita ng Diyos. Kaya magpatanim ka. Huwag mong tatanggihan yung salita ng Diyos. Pagka narinig mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo siya. Para tayong isang building na inilalagay po tayo dito. Hindi niyo po napansin? Kung si Brother Owie, wala tayong song leader, pilay po tayo. Wala tayong presider, wala tayong opening prayer. Magiging pilay po yung ministry po natin. Pero dahil sa naglagay ang Panginoon, may mga tao na lumalim na sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay nabubuo. Ang church po na to, yung building, ang simento po nito, simula sa taas hanggang baba, connected po yan sa foundation. Yung illustration po natin ay meron po itong picture na nagagawa ng nagsisemento. Maingat po yung pagsisemento. Kasi pwede pong, hindi po pwedeng tagilid yung hollow block. Maingat po. Yung po nagtayo po nito, bago po ito tinayo, meron pa po yan plano. Para po sa pagtatayo ay maging maayos. Ganon din po sa ating buhay. Meron pong plano ang Diyos. At tayo po, hindi po pwedeng hiwalay po tayo sa Panginoong Jesucristo. Si pastor po, connected po siya sa Panginoong Hesus. Lahat po tayo, connected tayo sa Panginoong Hesus. Hindi po pwede na nandito ka, hindi ka konektado sa Panginoong Jesucristo. May hirapan kang makasurvive. Maaring, kung makakita po kayo ng bato na nakapatong dyan, hindi po siya nakakapit dito sa building. Pag may humangin, konting hangin lang malalaglag yan dyan. Ganun po tayo. Dapat po, connected po tayo sa Panginoong Hesus. Huwag po natin hayaan ang ating sarili na napakababaw ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. Patatagin po natin. Magandang umaga po. Amen. Maraming salamat, Pastor. Ipinahaging salita ng Panginoong Diyos. Okay, dako po tayo sa ating offering. Tawagin ko si